Sa mga Christian churches, bawal at dinidisiplina ang mga may bisyo, no? Basta ho bisyo, sigarilyo, paglalasing, drugs, pagsusugal, ito po ay bawal at pinipigilan. Kung ayaw magtigil, dinidisiplina ang mga kasapi na may mga bisyo. Ngunit hindi bawal at hindi dinidisiplina ang mga magnanakaw. Nagnanakaw pa po sa Diyos. So, very ironic, very katawa-tawa, mga kapatid. Ridiculous. Bakit po yung mga simpleng bisyo, napakahigpit, bawal at dinidisiplina. Pero yung mga nagnanakaw, patuloy at laging nagnanakaw, Diyos pa po ang ninanakawan, ay hindi man lamang pinipigilan, hindi dinidisiplina. No, nung po maikwento ko po mga kapatid, nung minsan ako'y inanyayahan, birthday po ng isang, during that time ay presidente ng isang samahan ng mga pastor. It was a set up para ako'y pinagkaisahan. Yung pala pong mga kaharap ko doon ay mga kasapi, mga kapasturan, more or less 15, baka mahigit pa po sila, mga kapasturan. Ako po'y wala man lang dalang notes, walang Bible. I was completely unprepared, mga kapatid. So pagkatapos po magkainan ay nagsimula na po sila, no? Ipinakilala ako at sinabi sa akin na gusto daw nila akong makausap patungkol sa ating pinangangaral tungkol sa doktrina ng tithing, tithes and offerings. So, ang bawat isa po sa mga pastor na ito, sila po yung mga sari-sari, mga born again, mga evangelical, mga charismatic, mga Baptist, Bible Baptist. So, sila po ay, lahat po ay nagpukol na ng bawat kanilang pangangatwiran tungkol sa ikapu. So, naghihintay lang po ng pagkakataon ako na makapagsalita. Kaya po nung sila'y magsitigil na, ay ako po ay nagtanong dahil po sa ako nga po ay hindi handa nung oras na yon, nagtanong na lamang po ako ng isang katanungan na sinabi ko nga po ang bagay na ito, na sa ating mga local churches na pinangungunahan ay bawal ang lahat ng uri ng bisyo, no po, at ang mga ito ay sinasaway at dinidisiplina kung kinakailangan. Ngunit bakit po, tanong ko sa kanila, bakit po ang mga magnanakaw ay hindi man lamang nating pinagbabawalan, hindi pinipigil, at lalong hindi dinidisiplina? Mga magnanakaw po patuloy, lagi at patuloy na nagnanakaw. Diyos pa po ang ninanakawan. Mga kapatid, isa sa kanila ay tumindig at sumusuntok sa hangin. Talagang hindi na obligado ang mag-ikapo. At pagkatapos po noon ay sila na po yung nagtalo-talo. Ako po'y mababaw ang aking luha, mga kapatid. Nakita ko ang pangungusap, pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Sa isang simpleng tanong ay bumagsak po ang kanilang mga doktrina patungkol sa tithes and offerings. So mga kapatid, kung kayo po ay nasa ilalim ng mga pastor na nagpapatupad pa rin ng obligatory tithing, malungkot po na hanggang ngayon ay may makikita pa rin po tayo na ang mga tithing envelopes ay nakadisplay sa mga dingding o sa mga bulletin boards, no? Bawat membro ay may tithes and offerings. When we were in America ay ang napakalaking gawain po ng Baptist Church doon. Pag hindi po nag-ika po, may demerit, may demerit po ang isang estudyante sa kanilang Bible college po. This is ridiculous. This is unbiblical at this is evil, mga kapatid. Kaya po nag-quit ang aking anak sa pag-aaral doon sa malaking Bible college po sa Amerika. Kaya po ito po ay sinasubmit ko sa inyo, mga kapatid. Ako po ay walang personal gain dito. Inuulit ko, hindi na po ako nagpapastor. Kaya po ito ay personal kong pananagutan sa Diyos. And I love you with the love of the Lord. Kaya po binibigyan ko kayong lahat ng pagkakataon, lalo na po ang mga pastor,
na kung kayo po ay nagpapatuloy sa pagpapatupad ng Malakay 3:8-10, obligatory tithing during Levitical priesthood ay pinatutupad nyo ngayon under the Lord Jesus Christ as High Priest. Ito po ay napakalaking pagkakamali at kasalanan sa Diyos. At kung iisipin po, this is crazy, this is kabaliwan po ito. No po, you don't know how to use the Bible, kaya po kayo nagkamali ng ganito. So, tigilan nyo po. At kung kayo tunay na Kristiyano at ligtas po kayo kung ito inyong titigilan. Kaya po kung nais ninyo po itong ating mapag-usapan, pwede po ninyo kaming kontakin sa tulong po ng Diyos, at ito po will be happy na ipagkatiwala at ipaglingkod namin sa inyo mga bagay nito. Muli po mga kapatid, we love you with the love of the Lord, and God bless you.